Umaga na mga brad, ang ganda oh. Wow, pambira. Ay, putik, ang ganda. Ay, pambira, ang ganda. Dulo ng Pilipinas. Tapon yung pagkain namin. Pag-usapan natin is bakit maraming takot sa MT-09 or bakit kukunti yung gumagamit ng MT-09 compared sa mga ibang bikes. Good morning mga brad kung tunay. We're on our way sa ating meetup, no? Petron and Lex, yung unang Petron. And for this video, I'm very excited mga brad kasi yung binuo kong grupo na MT-09ers, mga brad, ito ang aming first long ride. Nakapag-tambike na kami and dumadami na kami. I'm so happy kasi nagiging active na ang community. Yan ang naman ang gusto ko magiging active yung mga MT-09ers. Time check, it's 3:48 AM. Skyway Gaming. Mag-iisa sana ako kaso pangatandaan sa age, di ba? Lalo na pag takbo mo mga 60-80, para ka nangangabayo. Okay lang, bayad na lang tayo ng less than 300 pesos. At least, di naman mapupuruhan yung suspension natin mga bro. Meet a place, Petron. Hanapin natin yung mga kabrad natin. Sino na una? Bok, basta. Brother, pangalan mo ulit? Ron. Ron, brother. Kanina ka pa? Ako yun mga 10 minutes before niya. 10 minutes? Oh, bira. Good morning mga brother. Dito na tayo ngayon sa Petron. Dito na kayo mga tropa natin. Makakasama natin MT-09ers. First long ride ng mga MT-09ers mga brad. Let's go. Alright mga brad, papunta na kami sa second meetup sa San Miguel, Bulacan. Actually hindi ko alam kung saan yun and wala rin tayong maps ngayon. Pero itong mga ka-MT-09ers natin may maps naman sila. So ano na kami dito, 2, 4, 6, 7 limang MT-09 tsaka isang CB. Seabeast din to, kagrupo ko rin to sa Seabeast kaso hindi siya active. Wala tayong ngayon mga brad, maps kasi tinanggal ko yung quad lock ko. Pero abangan nyo mga brad yung ipapalit natin dito. Bakit ako excited din ako, baka next week or next week dumating na siya. Nakikita nyo yan mga brad, first yung lalabas sa Facebook page natin. Kaya if hindi pa kayo nakafollow sa Facebook, follow na kayo dun. Let's go. Mga MT-09ers natin ito na yung makdo. Umaga na mga bro, ang ganda Time check 4:58 AM. Ito San Miguel, Bulacan. Beauty of sunrise mga brother. Dito ba? Dito yung second meetup namin kaya so wala tayo iba. Brother, morning. Ano pangalan? Janjan. Ay, ikaw pala si Janjan. Brother, morning. Pangalan? Alex. Let's go. Grabe, ay sa susunod na leksyon. Ganda tignan puro MT-09, syempre CB. Ano putik, ganda. Tagal ko nang gusto tong ganitong ride, puro MT-09.
Fit check lang mga brad, ano. So ang gloves natin is yung 5 TFX Airflow. Ang ganda nito kasi may gel siya dito sa loob. Nakakabawas ng vibration. Tapos Exxon jacket, kumini pants, tsaka yung aking sapatos na Tai Chi. Nueva Ecija. Ito na, Gapan na pala yun. My first time in Gapan, I think. Hindi ko sure kung nakadaan na ako dito mga brad. Time check mga brad, 6 AM. Dito kami sa Petron Gapan. 6 liters yung consume natin magmula sa bahay. Hindi ko magagas na ako dito kasi first time ko dun sa pupuntahan natin. So di ko rin kabisado kung gaano pa kalayo, ganyan. Habang papunta tayo mga brad sa Dingalan, ano, isa sa gusto kong pag-usapan natin is bakit maraming takot sa MT-09 or bakit kukunti yung gumagamit ng MT-09 compared sa mga ibang bikes like the CB, ZX6R, di ba? Maraming bike talagang gusto ng tao no. Pero bakit maraming takot sa MT-09? Unang nakikita kong dahilan mga brad is because it's called Master of Torque for a reason. Kaya siya MT kasi Master of Torque. Nakakatakot talaga yung torque niya mga brad. Hindi mo siya pwedeng biruin. Pwede kanyang to the point na i-disgrasya kapag hindi mo na control. Kaya yung learning curve ko dito sa MT-09 medyo hinabaan ko kasi mahirap na once na na-disgrasya ka, hindi mo na may babalik yun Kaya maraming nagbebenta ng MT-09 kasi yun yan, nagugulat sila sa torque niya. Saka medyo jerky. Ngayon, the reason why binuo ko tong grupo na to kasi yun nga, gusto ko kukunti na lang kami mga naka MT-09. Gusto ko itipon na yung mga natitira yung mga naka MT-09 talaga. And ito, I'm happy naman kasi chinek nila yung group namin, nasa 70 plus na pala kami. Kaya yung nilagay ko na tagline namin is for the brave. Kasi hindi lahat kaya yung torque ng MT-09. Hindi ko naman sinabi na mauhusay kami, pero yun nga, for the brave. Kung kaya ng loob mo, kakayanin mo yung motor, di ba? Pero maganda naman dito mga brad sa MT-09. Meron ka mga riding modes kagaya ng mga ibang motor. 4 yung riding modes nitong Gen 3, no? So kahit na ganun na lang yung power niya, pwede mo pa rin kontrolin. Ngayon, para hindi ka iangat ng bike, meron din naman siyang lift control, no? Yung sa akin niya, actually, naka-max para pag piniga mo siya, hindi siya aangat. Kasi kapag pinatay mo yung lift control, aangat talaga yung motor. Magugulat ka na lang. Pangalawa, nakikita ko mga brad is yung tunog, no? Ito, subjective naman yung tunog Hindi naman lahat talaga is ayaw sa Crossplane 3. Pero ako actually, from an inline 4 user, okay sa akin, maganda yung Crossplane 3 or inline 3. Kakaiba yung tunog niya, meron siyang uniqueness. Hindi kagaya mga inline 4, pag narinig mo malayo pa lang, alam mo inline 4 na no? Maganda kasi talaga. Pero dun ako sa side ng mas unique. Para mapapaisip ka no? Anong motor kaya yun? Ganern, pak ganern. Saka tingnan mo naman yung tunog niya. Nasa harapan natin si Bok. Puputok talaga Pangatlo, tingin ko, siguro is because mataas yung handlebar. Pero ang purpose kasi nun, para mas madali siyang i-wheelie, para dun sa mga mahilig mag-wheelie. Pero sa akin naman, advantage yun kasi low rider ako. The more na mas mataas yung handlebar, the more na mas relax yung motor. Mas relax ka. Parang ganito, hindi ako napapagod. Pero yung Gen 4, mas mababa na yung handlebars niya, mas sporty na yung dating. Which is mas maganda para sa karamihan. No, actually, gusto ko rin yung Gen 4 Grabe man, ang ganda. So nice. Wow, pambira. Sana nandito si Miss J. Jabel, may enjoy niya to. Ay, putik, ang ganda.
kami, adventure bike, CB500 o 150. Parang nahihilap na ako sa adventure bike ngayon ah. Tumitito mode na ako talaga. Woo! Sarap magmotor. Ganda oh. Gabaldon. Ito na yung Gabaldon. Siya sabi nila magandang daan. Sabi ni Jan mga brad, dito daw yun nagpipicture yung mga tao. Dito sila sa gitna, tas kita yung bundok. Eh kaso kasi medyo foggy pa eh, kaya hindi pa natin makita. Try namin mamaya pag pauwi. Sarap talaga dalhin itong MT-09 mga brad. Kaya lagi ko sinasabi or madalas ko sinasabi sa mga vlogs ko na pwede ko na siyang pang endgame. Kasi kahit na hindi siya litro, eh ma-enjoy mo siya, may power, tas may comfort. Kaya nga yung Gen 4, sabi nila almost perfect na daw eh. Kasi may Brembo ka, may Öhlins ka. Although yung front suspension niya is KYB, pero maganda rin yung KYB na yun. Kaya pag tinanong nyo ako kung ako lang, hindi ko siya marirecommend sa mga beginners. Kasi iba talaga yung power nito eh. Nevertheless, disiplinado yung beginner, no? Na hindi niya pinupush yung limits ng bike agad hanggat hindi niya nakakabisado, no? Mahirap maging overconfident sa MT-09. Dito na kami. Dami rin naka big bike oh. Dito na kami, Seaside Inn. Uy, Pampira, ang ganda. Napakaganda boss. Kaso ang pangit ang daan. Adventure to ah. Dulo ng Pilipinas. Ganda man. So, kasama ko si brother AJ no. Malengke kami, tapos magpapaluto kami. Grabe mga. Grabe mga bro. Fresh na fresh. Malalaki po ba? Magkano po sa ipon? 560 po. 560? Tapos, pusit. Puset. Sigurado mga bro, mapapadalas kami. Tari kayo dito. Yung daan, lahat maganda eh. So, bali, umalis kami ng Petron, alas 4, past 4. Alas 8, dumating kami dito, 4 hours. So, mamaya ito, yan ang mahirap, mamaya pabalik, no? Mainit na. Pero we'll see mga bro. Enjoy muna tayo dito. Mga pala, ito yung t-shirt namin, no? MT-09ers, is your boy, Jejabel. Ganda tingnan ng mga motor natin dun, oh. Di ba? Ang sarap oh, puro MT-09 no. Tapon yung pagkain namin. Tapon. Tapon oh. Sarap. Grabe, solid mga brad. Babalikan namin to. Ayun mga brad, tapos na ang aming tambike. Long ride pala, breakfast ride. Na naging tambike. Tagal din natin tumambay eh, no? Ano? So, pabalik na kami. So, ang nagastos namin doon sa sa pinamalengke namin is 2,555. Lahat na ng kinain namin kanina. Plus, nagpaluto kami. Diyan, magkano yung paluto natin, pre? 2,285? 2,3 ka muna. Tapos, binigyan namin si tatay ng panggas na 50 pesos. So, nasa 5,000... 5,100 ka muna. 5,100. 9 kami naghati. So, nasa 500 plus na. 560 isa. So sulit na pare. Your food, your choice of luto. Tapos soft drinks. Tapos definitely babalik kami dito mga bro. So yun, tapos na yung aming adventure. Syempre, picture muna. May na-disgrasya pa nga. Gas ako ng 600 mga brad, full tank ulit tayo. Pero goods na to hanggang makabalik tayo Manila, sobra pa nga eh. And we are back here at the Skyway mga brad, stage 3. Diretso tayo ng JYP kasi tignan natin yung NX500 ni Ace Kim. Ganda kasi nun eh. And parang gusto ko siyang iuwi mga brad. So alam ko dire-diretso na to eh. Pero maraming salamat kung umabot ka sa part na to mga brad. Maraming salamat sa suporta mo, no? So bale, ang nagastos ko lahat
So, umalis ako ng bahay. Almost full tank ako. Tapos dumating kami ng Gapan. So, from bahay sa Taguig, naggas ako sa Gapan ng 6 liters. Mga ganon, something like that. Ginamit ko yun hanggang makabalik ulit ng San Miguel. Gas ako ng 600 o 650. Ang saya ng ride, mga brad. Sa totoo lang, kung ako tatanungin, gusto kong bumalik doon. Kung magkataon man na magkaayayaan ulit kami ng breakfast ride, no? Sabihin ko doon kami uli. Pero syempre, marami pang pwedeng pasyalan, di ba? Ano mga brad, paalam na ako sa inyo dito. Total, pauwi naman na ako eh. Punta na tayong JYP, no? Touchdown, we are home mga brad. Grabe, hindi na ako nakapag-outro, no? Kasi sobrang init, nahilo talaga ako. Pero maraming salamat mga brad sa patuloy niyo pagsuporta. Alam niyo na yan mga brother. Lagi ko sinasabi sa inyo, kung napagkatiwalaan, ingatan. Let's go!